Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong kakaibang balita ngayon, courtesy ng The Billionaire Channel. Dahil sa kabila ng banggaan dyan sa WPS ng China at Pilipinas, sa kabila ng itong awayan, di ba? Awayan ng teritoryo ng China at Pilipinas, ay merong ginawa ang China eh. Nagpagawa daw ng isang airport sa Cebu yata. At ang airport na ito ay direktang flight from Fujian to the Philippines via diyan sa Cebu Island. Kung hindi ako nagkakamali kasi hindi ko masyadong ano ito. And of course, hindi natin alam kung ang airport na yan ay bago o gumastos ba dyan ang China. Pero ang hindi ko maintindihan ay nandoon nga si PBBM sa inauguration ng airport na yan. Nandun din yung ambassador of China na mukhang eraser yung ulo, yung pangit-pangit na tao. Ayun na po, yung bagong ambassador ng China na palaging binabatikos ng Pilipinas ay nandun din sa opening ng airport na yon, which is China to the Philippines ang ruta ng airport, back and forth. Ako, paano yan? Marami na makakapasok na naman na inchik. Baka mga spy na naman yan ng China, di ba? Kaya kung away-away na, bakit meron pang mga palambot-lambot, mga Consuelo de Bobo na pa-airport. Ang masama kasi niyan, hindi naman tayo bumibiyahe papuntang China. Ang mga Chinese ang pumapasok sa Pilipinas kasi gumagawa sila dito ng mga negosyo katulad ng Pogo, mga illegal na negosyo, di ba? Yung mga milyonaryo ng China na komunista ay dito gumagawa ng negosyo. Katulad yung mga DIY na yan na shop sa mga mall, tingching ang mayari yun mga kababayan. Kaya yung airport from China to the Philippines na binuksan ngayon ay naku, medyo medyo blanco ako dyan at medyo hindi ko gusto yan kasi pinapasok ang mga China ang mga Chinese, pumapasok oras-oras yan, dumarating. Hindi natin alam kung ano ang mga dala na yan, dala ng mga inchik na yan. Kaya ito ang Billionaire Channel ating pakinggan. Sa kabila ng umiinit na sigalot sa West Philippine Sea, mukhang hindi alintana ito sa diplomacy talks ng Pilipinas at China. Ikinagalak ni Pangulong Bongbong Marcos sa announcement ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Xuan, na magbubukas ng direct flights ang China sa Pilipinas. China has decided that we will open the direct flights between Fujian and Cebu. Ayun, so ayan si PBB mo umattend sa sa pagbukas. On March 29th, that will be the first flight. Since then, each week, 2 flights. And if there are more tourists coming, that we will increase more. Ayun, so yun yung sinabi ko na mukhang barney ng di ba, ng Sesame Street, no? Ayan, no? Yung chip na yan. Ito yung tanging ambassador ng China na masama ang pinagsasabi tungkol sa Pilipinas. Ayan yung itsura, oh. At, well, sabi niya ay 2 beses sa isang linggo na may darating na mga Chinese plane. Lulan ay mga inchik. Kaya anong ginagawa ng mga inchik na yan? Baka mga invaders na naman yan, o kaya baka mga spy, di ba? Ay mga gigising na matutulog tayo na na mga spy ay nandito na pala sa Pilipinas. Pero sa tingin ko ito yung pa-Consuelo de Bobo ng China sa Pilipinas. Pero si PBBM nandyan neutral pa rin siya Ibig sabihin, kapag hindi WPS ang pinag-usapan ay pwede pala. Kaya kung ako'y presidente, kahit hindi WPS, pag magsabi ang China na gagawa kami ng airport dyan, China to the Philippines, ayaw kong pumayag ng ganyan kapag akong presidente. Kayo, kung kayo'y presidente mga kababayan, papayag ba kayo na makakapunta pa ng araw-araw ang mga Chinese from China to the Philippines via aeroplano? Pag-isipan nyo nga, invaders na nga mga yan Persona non grata na nga mga yan. Kapag mga ganyan na pumapasok na hindi natin alam kung anong mga dala-dala nyo Baka meron namang mga kontrabando.
Di ba? Alam naman natin na maraming illegal na gawain ng mga inchik. Sa Amerika nga, lahat ng mga Chinese restaurant, nire-raid na ng Amerika eh. Nire-raid ng ICE, ng mga pulis ng Amerika. Ang mga Chinese restaurant sa Amerika, sa Chinatown, dahil nagkakanlong ito ng mga illegal immigrants at mga illegal na mga katulad ng mga fentanyl at mga iba pang klaseng droga. Kaya yan ang mangyayari sa Pilipinas, nangyayari na nga eh. Hindi natin alam. Okay, patuloy tayo. Phase 2 ng administrasyon sa Lucky Chinatown sa Binondo. Dagdag ni Xuan, nag-anunsyo rin kasi ang Pilipinas ng visa-free access for Chinese nationals for up to 14 days. Sa higit 5 milyong turistang na-record ng Department of Tourism, nasa 260,000 dito ang Chinese nationals noong nakaraang taon. Sa kanyang speech, tila may bahagyang paalala si Xuan sa gitna ng World War ng Philippine at Chinese officials. For thousands of years, we're close neighbors and friends. As the Chinese often say, a close neighbor actually is more important than distant relative. Okay, so neighbor nga tayo, pero inaagaw niyo ang aming karagatan eh. So anong mangyari diyan? Magkapit-bahay nga tayo, China at Pilipinas, pero kinuha nila ang ating garden. Meron tayong hardin o garden, kinuha ng kapitbahay mo, magustuhan mo ba? Magustuhan mo ba, kababayan? Yung garden mo, kinuha ng kapitbahay mo, sa'yo yun, magustuhan mo ba? Ito kasi yung pinagsasabi nitong mukhang Barney ng Sesame, na we are close friend noon pa. Close friend nga noon, nang hindi nyo pa inagaw ang WPS. Pero nang inagaw nyo na, hindi na. Magkaaway na eh, klaro yan. Bayan ako. Kung ako ang Commodore dyan sa Philippine Navy o Philippine Coast Guard, ay kalaban na talaga. Ano bang makukuha natin sa China? Yung mga produkto nila na masisira kagad. Yan yung makukuha natin. Noong elementarya ko, wala pang made in China eh. Ang mga produkto natin ay made in Germany, made in US, made in Japan. Lahat yan matitibay. Hanggang ngayon nga, nandito pa yung can opener ko na made in Japan eh. Nandito pa rin yung kutsilyo ko na made in Japan. Yung mga Staedtler ballpen ko na made in Germany ay nandito pa rin, functionable pa rin. 40 years ago, ang tagal-tagal na yan. Pero kung bibili ka ng produkto sa China, isang linggo lang sira na eh. Kaya anong makukuha natin sa China? Yung mga mura na bilihin, mga sapatos na mura pero isang suot mo lang sira na. Yan ba yan? Yan ba yung gusto natin? Mura nga pero walang kakwenta-kwenta. Kaya kapitbahay daw, hindi tayo kapitbahay kung ako ang tanungin. Ikaw ay isang kalaban na mortal na hayop ka. At pinapakain ka sa palad, lalamunin mo buong braso eh. Lalamunin nila buong WPS, mga kababayan. Okay, patuloy tayo sa ulat ng Bilyonaryo Channel. As neighbors, we should always respect each other, learn from Respect each daw. other, and help each other, but not hurt each other. So our two peoples should always like each other, but not hate each other. Matatand Ay nako, neighbors daw, we should not hurt each other, help each other daw, help ba yung inaagaw mo na yung karagatan at iba pang teritoryo ng Pilipinas? Mukhang yung pinagsasabi ng mga inchik maganda pakinggan pero ang ginagawa nila sa katotohanan ay napakasama. Ibig sabihin mga publicity lang yan na fake news. Sa totoo, sinusubmarino na tayo. Sinusubmarino na tayo ng China ang WPS natin. Sinusubmarino na yan. Kinukuha na dyan ng kung ano mga makukuha nila doon sa seabeds. Sa seabeds, yung lupa ng ating karagatan. Kinuha na dyan yung mga giant conch shell at mga giant pearl. Kinuha na yun, trilyones yun. Ang dolyares ang halaga. Matagal na. Inarbest. Okay, so mayroon yata sasabihin si PBBM dito, pakinggan natin. ang mariing paghindi ang isinagot ng Pangulo sa suhestyon ng ilang mambabatas na ideklarang persona non grata ang ilang Chinese envoys dahil sa mga pahayag nila sa mga opisyal ng gobyerno.
Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ayan. So yun yung dapat. Kapag kalaban yan. Hanggang sa hindi nila bibitawan ang WPS, para sa akin, ang mga inchik ay kalaban. Kasi yan ay threat, yan ay invader ng ating teritoryo, ng ating karagatan at kalupaan. Kaya hanggang hindi sila umalis dyan sa WPS, persona non grata pa rin lahat ng mga inchik para sa akin. Lalo na yung kanilang presidenting mukhang matabang baboy, di ba? Mukhang panda na singkit. Habang hindi sila alis dyan at habang hindi ititigil nila ang pag-agaw sa WPS, ang pananakit sa ating mga isda, ay hindi sila tunay na kapitbahay at hindi rin yan kaibigan. Kaaway talaga yan. Ngayon kung umatras sila, dapat sinabi kasi dito na okay, magkaibigan tayo pero umalis kayo sa WPS. At kapag alis sila sa WPS, yan yung time na masasabi natin na totoong kaibigan ang China. Sige nga China, kahit komunista kayo, kapag umalis kayo sa WPS at huwag nang bumalik dyan, magkaibigan tayo hanggang sa dulo at katapusan ng mundo. Yan ay garantisado. Kapag umalis kayo dyan, tayo ay totoong magkapitbahay at magkaibigan kahit na magkaiba ang ating paniniwala. Alright, sa ganun paalam na, maraming salamat sa lahat mga Good News Daily TV, sa mga bagong palamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at sa aming mga event followers noon pa man. Maraming salamat. Hanggang sa muli, love and peace.